Magandang araw po, ma'am. I'm glad Angela Cruz sa Bangko. And I'm a student based from OIPC system. And then sila po yung mga candidate mates ko po, ma'am. May mga ilang katanungan lang po kami ginawa, ma'am. Ma'am, ano po yung pangalan niyo? Joanne Grace de Guzman. Ma'am, Jaan, ano po yung position? Upo ka. Ma'am, ano po yung position niyo? Nurse 1. And ilang years na po kayo na nagtatrabaho? 18 years. Program niyo po, Nalilin na. Okay, ano? Ano po yung goal po ng program niyo? Ang goal ng program is no rabies death. Yun lang din naman. So, sino po yung mga target na client po ng anti-rabies program? Lahat ng animal bite. Ano po, ma'am? Sa edad po, ma'am? Ano po yung... Okay. Sa program ng animal bite kasi, walang target date na, target age. So, actual ang tawag nila doon. Kung sino yung patient na darating na animal bite case, siya ipipikal mo. So, ano po yung mga uri ng information mo na ibinibigay niyo po sa client? Ano po yung information na binibigay niyo po sa mga client ko po? O like kung kayo nang narinig ninyo, information ng babies on the transmission of babies. Since dati na siyang na-vaccine, ganun lang yung health education natin kasi continuation lang naman siya. Pero kung halimbawa na animal bite case siya at first time niya pumunta sa isang health facility, ito yung mga isa sa mga ini-discuss natin. The do's and don'ts. Ito leaflet to from DOH. Yan. So kung anong gagawin mo, washing the wound is very important. Ito lang din, no? Isa sa mga factor para mag-flush away the no release. Dapat mabilis na ginagawa. And then, antiseptic and yung pag-consult sa health facility. Ma'am, ano po yung mga service na ino-offer niyo po dito sa community? Okay. Ang una-una namin binibigay is health education because in a public health setting, we do prevention. So, health education and kung meron tayong available medicine, services na animal bite services like anti-rabies vaccination and tetanus vaccination. Ma'am, ano po yung mga nursing responsibilities na na dapat na tandaan sa pagpapatupad mo ng program na anti-rabies? Anong level yun na? Level 2, okay. Kapag ka na on your higher year, ang unang-unang ginagawa ng nurse is do health education on the patient. So by that, i-advocate natin ang responsible pet ownership and then tuturuan natin sila kung ano yung mga dapat nilang gawin. Educate natin sila kung ano yung mga misconceptions nila, itatama natin. Ano po yung mga training po na ginawa ng healthcare worker po para maging epektibo po yung ma-effective po yung maipatupad yung program services na na anti-rabies? Okay. Ang inantendan ko is the management of rabies and animal exposure. Ano po yung mga strategies na ginagamit sa pag-render po ng program? Like yung method po and communication platform po. Okay. Sa Method natin is bibigyan tayo ng naglalagay tayo ng signages dyan, informing of the patient kung kailan ang schedule natin. Strategies natin, like for example, hindi siya bumabalik for follow-up, tatawagan natin si patient para bumalik siya for follow-up. Kasi hindi pwedeng makamit siya ng dose ng anti-rabies. Platform natin, we also do social media platform. Ma'am, ano po yung mga challenges na nung pinatupad niyo po yung program niyo po, ano po yung mga challenges na sa anti-rabies? Okay. Number 1, Lalong-lalo na po sa cultural, religion, and the social economic. Sa cultural, dito sa atin, wala namang masyado. Pero like yung narinig nyo kanina, Muslim siya. So may fear sila na nakagat ng aso. So hindi ko alam yung correlation nun. Pero kasi hindi sila kumakain ng four-legged animal, diba? Okay.
So, hindi ko rin ma-explain yun kasi hindi naman prominent ang Muslim sa atin. Pero may mga nagiging clients tayong Muslim na nababaksinan. Pangalawa, socio-economic. May mga hindi na nakakabalik dito kasi wala na silang pumasahe. So, yun yung mga hindrances sa part namin. Ma'am, paano niyo po nalalampasan yung mga challenges na ito na ganito? Siyempre, you have to strategize. I-involve natin dyan ang barangay midwife and then barangay health worker. Ma'am, paano niyo po minamonitor or ini-evaluate yung community health office po na effectiveness ang kanilang family plan ay effectiveness ng anti-rabies po. At pag na-complete nila yung doses nila, Complete po natin. yung recommended doses nila. Ma'am, ano po yung mga mediator na nag-i-imply ng effectiveness ng program ng anti-rabies? We do reporting din kasi every month. So, doon natin makikita from the total number of clients na na-receive mo, na na-spark mo, ilan ang nag-complete. O, kung ilan ba yung nag-comply sa'yo na bumalik at hindi bumalik. Yun na ngayon. Number 1, kung nakinig ba sila sa'yo, kung pinatay ba nila yung aso or in-observe nila kasi minsan tinatapon nila dahil takot na daw sila. So, kayo mga yun ang titignan mo kung effective ba yung health education mo sa kanila. Through the years po, ma'am, is paano nag-evolve ang program po ninyo, ma'am, para po matugunan ang mga changing needs ng community po? Paano nag-improve? Yes po, ma'am. Ang allocation kasi natin ng anti-rabies vaccines galing sa vision. So, sa akin, na napansin ko, nag-improve siya in the sense na dumami yung vaccine for the past years na dumating. Pero since we have red evolution na ngayon, ang magkakaroon na ng allocation, magkakaroon na tayo ng allocation through LGU funding. Ma'am, ano po yung epektibo na program ng lungsod ng Kawayan? And paano po na tulungan ng programa ang lungsod ng Kawayan? Yung anti-rabies po, ma'am, paano po? We are also conducting kasi Rabies Awareness Month every March. So, ito na hinihikayat natin ng barangay officials na dumalo. As well as the barangay health workers and other municipalities. Nagkakaroon ng forum niya together with the city veterinarian, with the regional rabies control program, para at least mas may strengthen yung program niya. Ma'am, ayan lang po yung question namin. Thank you. Okay, thank you. Thank you, Kailangan